Hi guys, Mami Park is here. So I'm a bit busy, no? Sa totoo lang, it's just one day pa lang naman, and 8 hours yung ating last vlog, no? But ang dami nang nag-comment sa last vlog natin, 18 comment. So binaba ko na yung ano dito, magi-11 na. Binaba ko na yung una rito para kung may bibili doon na lang. And then nag-vlog ako at saka nag-ayos ako kasi I have no plan to go home so late today. May pasok na bukas. So nung nakaraan inumaga ako, and then kanina naman, kagabi naman, alas 2 na ako dumating. Ay umuwi. So, tinapos ko yung mga trabaho ko doon. Actually po, yan pong ating deliver ay marami pa pong kulang. Ang dami pa pong kulang. Hindi pa po siya talaga kumpleto. Ang sabi po ni Ate B, to be follow. Ang dami pa talagang wala. No? Ayan. So, mag-shoutout po tayo at syempre, ay magbibigay tayo ng advices. No? Hindi naman pwedeng hindi tayo magbibigay ng advices. So far, as of 10:53, no, ay ano na, tayo magbabasa ng comment. So, sabi ni Winnie07, watching here, Mami Park. Jennifer Sanchez, hi po, Kasari. Hello po, Sweetie Juvar, hi Mami Park. Ang dami niyang delivery paninda, halos wala nang mapaglagyan. More blessings, God bless. Actually po, mas marami po yung last nakuha ko. Yun po talaga yung literal na halos hindi na makita yung pader, hindi na makita yung likod, wala na talagang madaanan at all, no? So, mas marami po talaga nung nakaraan kasi 100,000 mahigit yun. Almost pumalo ng 130 or 40,000. Okay. So, ayun. Hello, Mama Sweetie, ha? And then, shout out to Malu. May bibili guys, wait na. Ayan, Malu Aguirre, sabi niya, true na ang mga vlog mo ay informative, not just pa-cute lang. Kahit di na tamang edad. Hashtag my own opinion. Ayan. Nagsisimula na naman to si Mamalu. No? So, okay lang naman Mamalu na magpa-cute sa totoo lang. Kung bagay. No? Kahit may edad na, basta kung bagay. Oh, kung hindi naman masyadong OA, no? At kung OA man at sinasadya, usually din kasi pagka vlogger, lalo na kapag gusto talaga na makahatak ng views, talagang you need to do something na makakatch ng attention, no? So, parang ganito 'yan, no? Kumbaga ba ay parang kailangan magkaroon ka ng attention disorder. Not technically ha, para kung ang purpose mo is kumita sa social media or magkaroon ka ng views na mataas at engagement, talagang gagawin, no? Kaya lang, in my case kasi, hindi ko talaga carry siya. Hindi ko siya, siguro ang mga pa-cute ko yung sa mga yung sa mga parody. Kasi, I'm doing parody video. No, yun. So, ito talaga si Mamalu. Sino ba pinatatamaan mo, Mamalu? Ayan. Okay, anyways. Shout out to Teresita Baron. Ang daming stocks, Mami. Kung ako lang, hindi ko kayang mag-display ng ganyan. Kadaming stocks. Ingat palagi sa kalusugan mo, Mami Park. Ano sabi pa niya? Mami, anong size ng plastic yung malaki? Lagayan mo ng chichirya. Thanks. Actually, wala naman talaga akong, dati mayroon akong plastic, no? Dahil naubos na yon at ayoko na naman ang bumili kasi mahal nga yung makapal na elastic. So, may mga sizes yan. Mga sizes niyan ay 20 by 30, meron namang 20 by 60 or 30 by 60, ganyan. So, depende, no? So, hindi, yung malaking-malaki na, yung talagang bundle na malaki, hindi ko na alam ang size nun. But, usually yun ang size. Ang pinaka-normal ay 20 by 30. Yan. And then, thanks daw sa pa-shoutout. No problem. Ayan. Kaya nga nag-shoutout na ako every time na may video. Kasi kapag hindi ako minsan nag-shoutout, ang dami kong i-shoutout sa mga susunod kong gagawing video. Kaya sinasama ko na siya talaga sa aking pagbablog. Kaya isa din to sa nagpapahaba ng video. But it's totally okay. No? Edlis Leonardo. Wow. Always watching Mami Park. Pa-shoutout po. God bless. So shoutout to Edlis Leonardo. Gords1993, sabi niya, kung malapit lang ako dyan, Mami Park, ako na magsusupply sa'yo, hahaha, kahit 1 month to pay or bayad ko, ha, ayun, ang taray. Kasi po kay EKC, guys, hindi lang 1 month to pay ako. Halimbawa po, nagbila ako ng ganyan, no? Pagka napag-usapan po namin ay 15 or 20k a week, hanggang sa maubos yung aking bill, no? So, minsan inaabot siya ng 1 month, minsan halos 2 months, less than 2 months,
no? Parang mga around 6 weeks, 8 weeks, no? Pinakamatagal na ang 2 months, pero parang di pa nangyari yun. So, yun, no? Yun yung aming usapan. Basta lumagpas ako ng 100 plus, nire-require ako na 20k ang aking weekly payment. Pag naman less than 100, nire-require naman ako na 15k per week, no? Mamimili ako kung Sabado or Martes. So, yun. And then, shout out to Sunshine Lakpin. Yes, I'm so happy, Mami Park, nabasa mong comment ko. Bawat panood ko sa iyo, ina-apply at ina-absorb ko talaga. Pagpalain ka po ng Panginoon, Mami Park. Ang daming stocks, nakakatuwa. Ingat po kayong palagi, Mami Park. Love ya. Ellen Pilar, wow, Mami Park, dami niyan. Hard mo po ako, Mami, mag-display lang. Love you. Ayan. If malapit ka nga lang, baka magpatulong nga ako sa iyo. Charot. No? So, thank you, no? Ano to? Art Lawrence Sibaluka. Hello, Mami Park. Magkano po ang patong nyo sa 25 kilo na bigas? So, sa 25 kilo po, pagka isang sako na tigto 25 kilo ang laman, so, kung halimbawa po, ang bentahan ko po ng bigas ay 55, no? 50 halimbawa ang puhunan, and then 55 ko per kilo bebenta. So, may 5 piso akong tubo per kilo. So, kapag po isang sako na tigto 25, babawasan ko po ng piso per kilo. So, ibig sabihin po, 25 pesos ang magiging discount nila sa isang sako. So, instead na magiging 55 per kilo times 25, magiging 54 per kilo times 25. Yon, ganun lang po ang aking tubuan. So, automatic lahat po ng aking mga bigas from their selling price na per kilo, babawasan po ng piso per kilo kapag po 25 kilo ang kanilang kukunin. Kasi yun yung half kaban, yung sako. Nakasako na. So, yun po. Arlene Gonzalez, 7907. Hello, Mami Park. Palagi na akong nag-aabang ng iyong vlog. Thank you. Juanito San Mateo. Saka yung, sabi niya, wow, dami po, Mami. Pwedeng pahingi. Mami, parang ultra mega na sa dami. Gawin nyo po, ilagay nyo sa taas ng istante yung magaan na box para lumuwag po kayo. Actually po, pinag-move ko yung iba dito, naglagay na ako sa aking mga lift top boxes, no? Medyo lumuwag na dun sa bodega. Hindi po kasi kami makagawa ng shelves. Yung nag-iisang shelves naman namin na nandoon, nalalagyan na ng chichirya, napaglagyan po siya ng mga styrofoam na binigay nga sa akin ng aking suki. Kasi nga, gusto na nga niyang ma-out doon dahil goods pa naman, pwedeng ibenta. So, bigay lang niya talaga. So, nakuha yung space. Yun. So, kainaman na lang din kasi nga, nag-control din ako ng order sa totoo lang. Kasi nga, bukod sa meron namang may maganda ang laman bago ako nag-replenish, maganda ang laman ng tindahan bago ako nag-replenish, syempre mag-isa lang po ako. So, kaya sa totoo lang sa chicherya, naggamay-gamay pa ako. Pero may mga parating pa akong chicherya. So, yun, Sir Juanito. Hindi pa rin din kasi nakakagawa pa si Daddy. So, maghintay tayo ng himala. Charot. Okay, meron akong hindi nabasa na nag-iisa at aking babasahin at dahil ito ay ating tatalakayin. Kaya sadya ko siyang hinuli. No? Tayo ay mag-uusap at advices natin ito para sa lahat. Ikaw man ay aspiring to be kasari in the future o kaya naman ay you are already established, maganda na mapag-usapan natin at matalakay natin itong mga bagay-bagay na ito. Kasi ito talaga yung madalas na nangyayari ngayon. No? So, ito yung kaibahan na ngayon ang daming pumapasok sa pagtitindahan at kaibahan ng nung araw ay may mga matatandang tindahan na talagang they are ranging to 10 to 25 to 30 years, minsan nga golden years pa, no, into industry of sari-sari store business or in retail business. So, yun ang kaibahan, no? Yung mga nung araw na nagsimula. Kasi, iba talaga ang datingan. So, kaya ngayon sabi ko nga sa inyo napakahirap ngayon ang pumasok sa negosyo ng pagsasari-sari store kasi mataas ang kompetisyon, maraming kakompetensya, mataas ang bilihin, at higit sa lahat, inflation. So, yun na rin yun, no? So, kaya, mahirap, lalo na kung wala namang extra income, no? At ang gagawin ay magiging aasahan ang negosyo. So, kaya simulan na natin at sana ay makinig kayo mabuti. Marami kayong matututunan sa ating vlog today, okay? Okay, shout out to Mahal ko 1199. Mahal din kita, charot. Mahal ko, ang ganda ng ano niya, no? Mahal ko 1199, sabi niya, "Hi ma'am, may maliit po akong tindahan. Kaya lang,
parang di nagwo-work yung ginagawa ko. Marami naman po akong customer. Napapansin ko lang yung puhunan ko unti-unting nauubos to the point na gagamit na namin for personal use. Gusto ko pong magtinda. I know po how to deal with customer and the flow ng stock. But still, it seems like it's not growing. No? Ayan. Okay, so, nalulungkot ako, kasari, sa nangyayari sa iyo. At ngayon ay matututunan natin kung paano tayo magbalik tanaw, no? So, solving problems tayo, no? Actually, solving problems tayo today, okay? Okay, so, kapag dumadating na tayo dun sa punto na nararamdaman natin na may something wrong at mali, dahil ang dulot niyan ay nahihirapan na tayo, napapagod na magpaikot, bakit nagpapaluwal, no? Yan yung mga isa sa mga sintomas, no? Mga sign na hindi healthy na ang pagmamanage mo sa negosyo. Sometimes, yung iba dyan, pilit na sinusurvive kasi mas mainam ika sa wala na maitinda. Kaya kahit ipangutang sa Bombay, sa kung saan-saan, no? So, alam nyo guys, kami ng Lola Part ng araw, dumating din kami sa punto ng ganyan. Kasi, due to circumstances and personal reasons. Kasi nga walang pinagkukuhanan eh. No? Nung araw guys, kung alam nyo lang din. But, mag-focus tayo dito, no? Okay. So, magbalik tanaw ka, kasari, no? Kasi nagwo-wonder ka, maraming customer, pero bakit parang hindi nagwo-workout? So, hindi problema ang target market. So, the problem is you. So, what you should do? Ikaw pala ang problema at hindi naman ang tindahan. Dahil sabi mo nga, ay marami ka namang customer. You are also good, no? When it comes to dealing with customers, and also know how the flow of stocks. So, meaning to say, yung mga major factors at mga major reasons sa isang negosyo ng sari-sari store para maganda ang maging flow, para magkaroon ng pag-asenso, ay tinataglay ng tindahan mo. However, eto sa 5 factors to consider, no? Yung naalala niyo yung 5 factors to consider natin. Yung unang-una, capital, location, target market, capital, and supplies, and self-readiness. So, doon sa self-readiness. So, eto, tanong ma'am, gaano ka na ba katagal nagtitindahan? Okay? So, nung nagsimula ka bang magtindahan, eto ang magiging dapat, kailangan magkakaroon ka ng mga questions para matumbok mo kung ano ang problema. So, eto tanong, kailan ba ako nagtindahan? Kailan ba ako nag-start na year? At noong mga panahon ba na yon, ano ba ang dahilan kung bakit ako papasok sa pagtitindahan o sa pagsasari-sari store? Handa na ba ang sarili ko? Handa na ba ang aking kapital? Handa na ba ang aking puso't isip? No? So, ibig sabihin, dahil hindi naman problema yung ibang mga factors to consider, ikaw ang pinakahuli na problema. So, tatandaan natin kung ano ang mga weaknesses and strengths natin, no? Lagi nating i-analyze. Kapag kami mga specific na problema, ano nga ba ang dahilan bakit nagkaganyan? Okay, so halimbawa na-determine mo, no? Kulang ako sa disiplina. Kasi instead na magpa-rolling ako, ay iniipit ko ang aking pera. Instead na unahin ko na makapagpalaki at makapag-stable ng negosyo, ay iniipit ko ang pera. Dahil sa kagustuhan ko na mabili, makamit muna yung aking mga personal goals sa buhay. No? So ngayon, mali pala yun. So ano ngayon so nalaman mo na ang weaknesses mo. Ano naman ngayon ang strength mo to resolve the problem? No? So, ibig sabihin, kailangan magbawi ng sales at kailangan disiplinahin ang sarili. No? So, kailangan kung ano yung tinutumbok na problema, alamin mo kung anong pinag-ugatan at kung ano ang iyong strength, yon ang dapat mong gamitin para ma-resolve ang iyong problema. No? So, usually, sa mga taong, lalo na pag nagiging relax, usually, dahil sa ang iniisip nila, dahil nakakasales ng malaki, lalo na pag lumalagpas na ng 10,000 mahigit, nagiging kampante. No? Nagiging kampante, at eto hindi ko naman nilalahat, karamihan lang. No? At ang iniisip kasi is, konti lang naman ang kurot. No? So, yung paunti-unting kurot mo, ang akala mo ay hindi magiging malaki ang damage.
Ano, yung pala, unti-unti ka nang nauuspot. Nagugulat ka na lang, parang nagbe-break even ka na lang. Parang hindi na worth yung ano. Kasi dumating ka pa sa puntong wala ka namang ipon, pero pagod na pagod ka sa pagnenegosyo. Wala ka namang naipundar, pero pagod na pagod ka sa pagnenegosyo. Yes, nakukuhanan mo siya dahil kapag may mga emergency, may mga problema, okay lang. So kaya kailangan bumalik ka muna doon sa unang ano mo na bakit ka ba nagtayo ng negosyo? Ano ba ang purpose ng negosyo mo talaga sa buhay mo? Bakit mo to ipuput up? No? So, importanteng malaman natin sa una pa lang ang ating goal at purpose why we put up this business. Kaya ang gagawin natin, magre-reminisce tayo, kumbaga ba ay magbabalik tanaw tayo nang nagsisimula tayo. Ano ba ang purpose ko sa pagnenegosyo ng sari-sari store? Ano ba ang goal ko para sa negosyong ito? Ano ba ang pangarap ko sa negosyong ito habang tumatagal? Meron ba akong timeline na dapat sa ganitong taon na-extend ko na siya, na nandun na ako sa next transition? Ito bang next na taon na kailangan kumakabig na ako ng pera kasi it's about time naman na makapagpundar ako or mabili ko naman ang mga gusto ko or ma-enjoy ko naman ang kinikita ko. Kasi kung may timeline ka, may goal ka, may purpose ang negosyo mo, meron kang automatic track na susundan o path na susundan, no? Dapat sa una pa lang pinaplano mo na. Lalo't sa una pa lang din naman talaga ay pinlano mong magtindahan. So set your goal, set the purpose, 'di ba? So tulad ko dito, 'di ba? Hindi ko naman akalaing dumating 'to. Pero meron na akong alternative na business na gagawin. However, nung dumating 'to, at nung nakita ko na yung lumagpas na ako sa trial and error method, nagkaroon ako ng goal. Kasi, ang goal ko, ang purpose nito, ay to be our bread and butter in the sooner or later. So, nangyari nga. So, pero, bago nangyari yon, nagawa ko yung aking goal para sa tindahan. Ano yon? Mapalaki ko siya, mailabas ko yung pinakakaya niya, na ma-accommodate ang mga customers, makahatak ng mga customers, masigurado ko na ako ang pinakamalaking porsyento ng customer na nakukuha sa buong subdivision, at ma-cover up ang mga expenses, ma-afford ang tindera, ang empleyado, makakuha ng net income na kailangan ko na desired ko na net income. So kaya bago ko pa naging bread and butter formally ang tindahan, nagawa ko na yun. Kasi that is my set goal. That is my purpose. Kung bakit ko pinush. Kasi alam niyo po ba, may vlog pa nga ako eh. Ang Daddy Park lagi, save, save, save. Kasi lumalaki yung sales. Save, save, save. Ako naman hindi. Palabas ako ng palabas ng pera. Kakampi pa niya ng best friend ko. Na mag-save naman, magtabi. Ako hindi. Nung time na yon, kasi nasa trial and error method pa ako at alam kong may ikakaya pa ang tindahan at kung ano pa yung talagang mga mai-offer ko sa tindahan hanggang nga sa nag-semi-wholesale ako. Ginawa ko muna yun. Sinigurado ko munang okay ang tindahan. Nang sa ganon, ay kailangang mapalabas ko yung net income na kailangan namin. Kasi kailangan namin that time ay 60,000 to 85,000 nung bago pa lang. Kasi ang sabi ng daddy, he can stay here if ang tindahan ay makapagpo-produce ng 60,000 a month or 80,000 a month na net income. Nang sa ganun ay ma-cover up lahat yung gastos. Kasi ganun yung pinadadala niya sa akin monthly. So to be bread and butter the tindahan, kailangang mapalabas ko siya ng ganun. So before it happened, nag-grind ako, winork out ko. So handun yung goal, 'di ba? Achievement, ika nga ay ang aking win, no? Yung mga wins ko talaga, yung mga pati mga milestone niyan. Pinablog ko naman yan sa inyo, 'di ba? Okay. So, ang isa sa pinakamagandang may advice ko sa iyo, magnilay ka. Umupo ka sa isang tahimik na spot ng bahay mo, magkape ka, or kaya naman ay habang may nginangata ka. And then, try to remember, try to reminisce, try mong mag-flashback na iniisip mo pa lang noon na balak mong magtindahan, no? So, mami, anong ibig mong sabihin? Kasi ganito yan, guys. Yung sitwasyon kasi ni mahal ko, hindi problema yung ibang factors. Ang problema siya, no? Hindi problema yung tindahan. Kasi unang-una, meron namang mga customer, marami naman daw customer, no?
Eh, ang tanong ba, bumibili ba itong mga customer? Marami nga, no? So, syempre, nagpapatawa lang ako. So, pero, ang problema, no? Ang problema, bakit parang nauubos ang kanyang puhunan? Okay? So, kailangan magbalik tanaw ka, no? Alam niyo, minsan, kailangan meron tayong me time as a tindera, as a business owner, as a business person. Dapat may me time tayo para magkaroon tayo ng pagre-reminisce, no? Ginagawa nyo ba yan, guys? Ang Mami Pag, ginagawa ko yan once in a week. Minsan twice in a week. Minsan naman mga few times in a month, no? Why? So, ganito kasi yan. Kapag alam natin kung saan tayo nagsimula, so, dapat alam din natin kung ano yung ating tatapusin. Ay, ayaw nating matapos ang tindahan, syempre. We mean is, hanggang saan matatapos yung ating pag-build up or pag-i-stable ng tindahan. Nang sa ganon, ay magkaroon tayo ng kalayaan, no? Actually, hindi naman nawawala ang stress, sa totoo lang. Hindi nawawala. Pagdating sa pagnenegosyo, hindi basta-basta nawawala. But what I mean is, yung flow ng negosyo ay maging maayos. No, na hindi yung parang lagi kang grinding dahil parang lagi kang nagsisimula, no? Dapat hindi kayong parang laging nagsisimula. Okay, so number 1, when you started to sit down, relax, have your coffee, and try to reminisce, magpa-flashback lahat ng mga panahon, lalo na yung unang araw na naisip mong pasukin ang pagtitindahan. Ang pinakauna mo, no? Ang pinakauna mong iisipin ay ano ba ang aking purpose, ang aking reason, ang aking goal, bakit ako papasok sa pagnenegosyo ng sari-sari store or ng retail. So, dapat masagot mo yan sa sarili mo. Ano ba ang purpose ng business ko? Bakit ko papasukin to? So, syempre, sa una, nagsisimula ka at nangangapa ka, di ba? Dahil mag-start na ang trial and error mo. So, ibig sabihin, doon na rin nagsisimula na magkaroon ka ng ika nga yung tinatawag na setting your plans. After mong malaman kung ano ang goal at purpose ng tindahan mo, set a plan. So, bibigyan kita ng example, no? Bibigyan kita ng example. So, pinasok mo ang pagtitindahan, more or less, or I assume, merong nakalaan na puhunan sa'yo. Unlike to me, wala. Hindi talaga yan napaghandaan. Dahil I am going, or I am already, engaging to venture into other business na. So, ang pagdating ng tindahan na to ay hindi ko inaakala. But, ganun pa man, nang dumating na to at nasisimulan ko na, meron akong goal, meron purpose. Ano ba ang purpose ng tindahan na to? Siyempre, una, ang purpose nito is to pay the bills, to cover up the expenses. At kung meron man lalabas na extra income, I mean extra net income, no? Kung may net income na lalabas, ay siya namang itutulong ko na mapalaki naman yung isa kong business na nasimula na, yung pagdi-dishwashing. So, ibig sabihin, hindi ko pala iniisip noon ang personal kong mga expenses. Kasi that time, Daddy Park is still working. No? That time, Daddy Park can able to provide. Okay? So, hindi ako ganong nagwo-worry. So, ibig sabihin, ang purpose, ang goal ng tindahan na to is to be the house of my new business venture, and if there is extra net income na makukuha ko from the groceries or from the sari-sari store business kasabay ng dishwashing, idadagdag ko siya para mapalaki yung business ko ng dishwashing. That is the first purpose and goal of this store. Now, nagkataon naman na mas ito yung nag-click at nakuha nito ang lahat ng aking oras. So, ito ang tinutukan ko. Kasi ito na handito na nagbibigay na ng sales nagbibigay na ng kita. So, na-set aside si dishwashing. Kasi, iisipin ko din, pag magdi-dishwashing ako, magdi-deliver pa ako, mag-aano pa ako, aalis ako, magbubukas sarang mangyayari dito, ang daming bumibili. Nakikilala ko. So, kaya naman, nabago ang aking plano. No? I already set the plans, I already set the goal and purpose, pero nabago ang plano. So, ang plans na, mag-focus muna ako dito, bitawan ko muna sandali ang pagdi-dishwashing, at magkaroon muli ng panibagong goal. No? So, ang next goal naman ng tindahan is to prepare this business for the good
net income. So, ibig sabihin, kailangan mag-workout ako, mag-grind ako, i-workout ko talaga from the customers, from the puhunan, from the stocks, kung paano ako makapagpaparoling na makapagpalaki ako paunti-unti, something like that. It is because nalaman na namin na there's a possibility and Daddy Park can no longer go back to work. He is not fit anymore to go back to work because na-aksidente nga siya, 'di ba? But way back nung bago pa kami pumunta dito, ay alam na aksidente na siya talaga. Kaya lang nakakatanggap pa siya ng compensation. Nasasahuran pa siya ng compensation board ng Canada. But nakikita na namin na malabo na sooner or later. So Daddy Park and I make a plan together na if ever na uuwi siya to help me to manage the store and to manage the store and be with us also dahil ang tagal after the pandemic. So ibig sabihin, kailangan dahil wala nang pagkukunan ng income, kailangan ihanda ko ang negosyo para sa kanyang bagong purpose, goal and mission. Ano 'yon? Yung mai-provide ng negosyo ang kailangan namin personally. And at the same time, ay pinalalaki ko siya nang sa ganun ay ma-provide niya, masustain niya ng mahabang panahon. Until such time na magkaroon ng final, malaman namin kung ano pa ang tatahakin at kung anong magiging sitwasyon ng Daddy Park nyo when it comes to financial. So that is why, ang ginawa ng Mommy Park, hindi ako nag-ipon. Hindi ko inipit ang pera. Net income lang ang ginagalaw ko. No? Nung una, nung nakakapagbigay pa ang Daddy Park nyo, hindi ko ginagalaw, binabalikwas ko ulit. Dahil nga ang purpose ko mapalaki. Si Daddy Park nyo nung una pa nga niyan, at saka si best friend ko, mag-ipon ka, mag-ipon. Ako naman, hindi. Pamili. Kasi paano ko mapoprovide ang demand? Tumataas ang demand. Gano'n lang. That time, 10 ang demand, wala pa sa 5 ang kaya kong ibigay. So, paano ko gagawin yun? Kailangan lahat ng merong perang dadating at magkakaroon ako, paikutin ko, iparolling ko. So, habang nakapagbibigay pa si Daddy Park those times, ang ginawa ng Mommy Park, pinasok ko ng pinasok dito, inano ko ng inano talaga, ininvest ko ng ininvest, pinarolling ko ng pinarolling, until such time na hindi na si Daddy Park nagbibigay at nandito na rin siya, naging bread and butter na namin ang tindahan. Actually, we are already 1 year, no, na depending on the store. That is the truth. Wala akong extra income, as well as your Daddy Park, walang extra income. Ito lang ang talagang pinagkukunan namin. And good thing na lang talaga, ay may nangyaring mga leverage. May mga nangyaring opportunity wherein kahit kapos kami sa puhunan para makapagpalaki at makapagpalago, ay nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng mga items na for a while ay naka-terms. Okay? So, disiplina. So, ibig sabihin, mahal ko, dun ka nawala. Doon ka naligaw sa disiplina. Kasi for sure naman, nung mga una mo, maayos naman yan eh. No? Inspired ka, motivated ka, but recently, paano mo kasi malalaman sa unang hindi worth ang pagod mo or parang hindi nagwo-workout? Siyempre, bandang huli mo na lang yan malalaman kapag may nararamdaman ka ng problema. Pag nag-occur na ang problema. So, disiplina. So, ibig sabihin, kapag pera ng negosyo, pera ng negosyo. Pag perang personal, perang personal. Kung hindi ka na kayang buhayin or hindi na kayang ibigay ng negosyo mo, hindi pa kayang bigay ng negosyo mo, ang kailangan mo mula sa kanya, wala kayong choice but to find another source of income. Or else, mas lalong lulubog. No? So, huwag iasa hanggat hindi mo pa napapalaki, napapalago, nai-stable at hindi mo pa natututunan ang disiplina at ang tamang formula ng pagpapatakbo at pagmamanage ng finances mo at pagmamanage ng tindahan mo. Believe me, I've been there. And dumating din ako dun sa punto na meron akong tindahan na hindi ko iniisip kung may benta o wala kasi well provided ako ng Daddy Park nyo. Pero kung kailan ako nagkaroon ng malaking tindahan, doon naman ako nakaramdam, doon naman halos napasan ko na ang daigdig. Dahil kung hindi ko gagawa ng paraan at diskarte ang pagmamanage nito, baka hanggang ngayon hindi kami kayang buhayin ng tindahan na to. No, baka hanggang ngayon, spot talaga kami. Diba? So, disiplina. At magaling gumawa ng paraan. So, yun lang. So, kasi, alam nyo, kahit ituro ko naman sa inyo ang pagkukwenta,
Ang dami kong learnings dyan posible hindi nyo yan mapapanood Pero pag sarili nyo na ang kalaban nyo, kayo lang ang makakasolve niyan. Ngayon, para masolve nyo yan, hihingi kayo ng mga advices, hihingi kayo ng mga strategies kung paano, no? Kahit sabihin ko, ang lahat ng pinakamagagandang words dito, kailangang mauna mo munang matutunan ang disiplina. Kasi sa sinasabi nyo po na marami namang customer, pero napapansin nyo na ang puhunan nyo ay unti-unting nauubos to the point na nagagamit nyo na for personal use, no? Bakit? So, disiplina. Wala kayong disiplina. Na-carried away ka, na-overwhelm ka, whatsoever pa ang tawag doon, nadala ka masyado, hindi mo napansin, baka yung mga maliliit na bagay, no? Yon ang hindi mo nakikita. At nakikita mo lang ay yung mga malalaking bagay na nagkukos agad ng problema. Pero yung maliliit na bagay na ginagawa mo ay hindi mo nakikita. So, kaya dapat magkaroon ka ng pagbabalik tanaw. Kung ano ka ba bago mo sinimulan ang negosyo. Ano ba ang purpose nito? Ano ba ang goal ng negosyong to? Bakit ko pinutap? Sinasabi mo, gustong-gusto mong magtinda. So, you need to do your best. No? Do everything you can. No? In a way na hindi madedeprive ang sarili mo when it comes to your work as a manager of your store. Kailangan, hanggat maaari, alam ko hindi magiging 100% balance no? Huwag tayong paka-ipokrita dito. Dumadating talaga sa times may mga sablay-sablay tayo. Let's say for example, this week ilang beses tayong sumablay. Next week medyo smooth. The other week almost perfect. But the next naman halos pinagbagsakan na tayo ng langit at lupa, no? But ang importante doon, hindi nawawala yung disiplina mo. Anuman ang agos ng tubig. 'Yun ang tatandaan mo. Learn how to sail. No? Learn how to sail whatever the current of water is. And also, choose your own battle. No? Kapag magbibigay lang sa'yo ng stress in the future, huwag mo nang papasukin, huwag mo nang gagawin. But, on top of it, kailangan yung disiplina. No? Consistency. Ano ba ang sinabi ng Mami Park? No? Yung sa tatlong paraan ng pinakamabilis at pinakamabilis na mapalago ang negosyo. Hindi ba? Ang dami kong sinabi doon. So, doon pa lang, guide na nyo yun. No? At number one na, pinanghuli ko doon, wag na wag gagalawin ang kita ng tindahan or ang benta. Kung gustong kumurot or mag-save or gamitin, dun ka sa net income. Kaya tinuro ko din kung paano magkwenta, yung mga simple fee, mga simple computation. So, hindi lang natatapos sa you know how to deal with customer. Hindi lang natatapos yun doon. Hindi lang natatapos doon sa meron kang puhunan na gagamitin. Hindi lang natatapos, hindi lang nag-e-end sa kaya mong magkwenta, kaya mong mag-check ng mga stocks mo or kung paano mo tatansyahin mag-stocks. Everybody can learn that. Everybody can learn that skills. Everybody can improve that. No? Kasi skills yan Hindi naman yan talent. Skills yan. No? So, everybody can practice to do that. Kahit mag-zero knowledge pa sila. But yung discipline, yon ang kailangan mong matutunan. So, inaasahan ko na pagka narinig mo to ngayon, find a time na magkaroon ka ng me time, uminom ka ng kape, magkape ka, and mag-throwback ka. No? Bumalik ka sa unang araw na iniisip mo at binabalak mong magtindahan. At bumalik ka dun sa mga unang araw na kung paano ka nai-inspired na magtinda araw-araw. Gusto mo ang pagtitindahan? So, dapat gustuhin ka din ng tindahan. No? Dapat magkasundo kayong dalawa. Kasi, ibibigay naman ng magandang kita sa'yo kung ikaw na may-ari ay binibigay mo din ang pangangailangan ng tindahan. Ang tamang pag-aalaga. Alam nyo, ang tindahan parang baby yan. Parang newborn yan, sa totoo lang. Parang lagi yung bagong panganak. Kailangan hindi ka maging kampante, huwag kang magpaka-relax, kailangan alagaan, no? Kailangan lagi mong in-nurture. Kailangan lagi kang mag-iisip ng mga bagay kung paano siya mapapanatiling malusog, masigla, at nagbibigay ng magandang kita. Yon ang niyan. Yan ang natin kapag pumasok sa pagnenegosyo. Kaya ang pagpasok sa negosyo ay hindi lamang skills, hindi lamang talent, kundi kailangan ng matinding disiplina. So, mahal ko, bibigyan kita ng 3 months. So, September ngayon,
September, October, November, December, i-update mo ko ha. I-update mo ko kung ano ang mga naisip mo na gawin, ano ang mga naging paraan mo. So, try to figure the root of the problem. No? Kasi, wala na akong maisip ang iba kundi ang sarili mo, ikaw mismo ang problema, hindi ang negosyo. Kasi, kung marami namang customer, marami namang bumibili, at maano ka naman sa customer, ano ang problema? So, yung disiplina mo sa pera, yung disiplina mo sa pagmamanage ng finances. So, update mo ako after 3 months, ha? Update mo kami. So, yan lang talaga yung tanging maia-advise ko. Kasi nothing I could advise to you. Hindi ako pwedeng pabulaklak dito at magpakyut sa iyo para lang matuwa ka sa sasabihin ko. That is the only thing that I could say. Disiplina. Ito yung pinakamahirap. Kumbaga ba sa paglulus ng weight, pinakamahirap ang mag-diet, pinakamahirap ang disiplina. So, parang ganito lang din yan sa ating negosyo. Magtipid, i-monitor ang mga finances, kung saan lumilipad ang mga pera, at higit sa lahat, mag-goal na palakihin ang sales. Okay? So, sana ay makapulutan natin ang aral, ang istorya, ang sitwasyon ngayon ni mahal ko. And I do hope na maging successful at maging okay ka. Magpa-rolling ka ulit. No? Kaya mo yan. So, congratulations kay Sir Heber. Heber ba yun? Heber Lopez ba yun? Yung ating mga nakaraan din na naging vlog na nagkaroon din siya ng problema, ganyan, ganito, ganyan. So, kasi, kahit pa paano daw ngayon ay umu-okay na daw siya. So, nagpasalamat din siya sa atin sa vlog at in-update niya tayo, no? So, kaya, congrats, no? So, kailangan talaga minsan, alam nyo, hindi perfect si Mami Par. Kahit ako, minsan sa disiplina, nawawala ako eh. But, not to the point na magkukos siya ng malaking damage. No? Ako kasi laging katwiran ko, buntot ko, hila ko. Pagka ginawa ko, kailangan panindigan ko. Kailangan magawan ko ng paraan. So, yun yung mga bagay na gusto kong matutunan ng mga anak ko. Yung kapag ka nagkaroon ng ganito at pinasok mo sa tayo situation ng sarili mo, kasi hindi mo naman akalain na mahihirapan ka pala, paano mo malulusutan? But, hindi para malusutan, naiiwasan mo. Paano mo masusolusyonan at makalusot ka, makaraos ka sa pinasok mong sitwasyon. So, ganun lang. So, this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing, Tindera is my proud career. Fighting! Bye!